PCO. O PCO, magaling magsalita, magaling umatake, magaling mag-counter-attack sa mga tira ng kalaban. Pero again, tanong natin, naibigay niya nga ba yung in-expect sa kanya na communicate niya yung kung anong plano? Hello, good day everyone and welcome back to my channel, Psychology and Social Issues. This is your teacher, Philip. And today is June 16, 2025. It's Monday and we'll be talking about a new, not necessarily or not literally new topic. So we're going to apply the other day, we've talked about considerations of a good test. Again, pinag-usapan natin yung mga konsiderasyon para pag-identify kung anong maganda or a good test. And ito nga mga ka-psychology, sa video na ito, pag-usapan natin, i-apply natin yung considerations of a good test into specific social issues. At ano ito? It so happen mga ka-psychology na habang iniisip ko kung saan ko natin pwedeng i-apply ito, it so happen nanood ako ng balita at timing na binalita yung press briefing last Friday. Okay? Ng Undersecretary Claire Castro. So naisipan ko tuloy bigla, okay, na gamitin itong si Attorney Claire Castro na Undersecretary ng PCO, mga ka-psychology, bilang example po natin kung saan natin pwedeng i-apply itong considerations of a good test. Okay, so ilagay muna natin. By the way, bago natin pag-usapan si Claire Castro, sa lahat ng hindi pa nakakita na or nakapanood ng discussion natin patungkol dyan, yun nga, sabi ko nung nakarang araw, diniscuss po natin itong considerations of a good test under po ito ng psychological assessment na topic. Okay, so ito po yung thumbnail ko. O kung kasi kailangan nyo pong or mas maganda po kasi mapanood nyo yan para maintindihan niyo itong pag-uusapan natin. Okay, again, sa lahat po ng hindi pa nakapanood dyan, pwede nyo pong i-search yan or sa huling, sa last part ng video na ito ay yung link ay papakita ko. Okay? So, ano na lang po, na-link tuloy. Okay? Sige, ito mga ka-psychology, pag-usapan natin, ilagay natin sa isang perspektibo itong considerations of a good test. Okay, papakita muna natin itong PowerPoint natin. So, ano nga ba ano yung mga pinag-usapan natin na considerations of a good test? May tatlo ito. Okay? Reliability, validity, and norms. Okay? So, ano nga pa ang reliability? Consistency of a measuring tool. Okay? So, mga ka-psychology, ilagay natin sa perspective itong PCO or Presidential Communications Office at ang Undersecretary nito, ang palaging humaharap si Attorney Claire Castro. By the way, yung mga fan ni Attorney Claire Castro, kung fan kayo ni Attorney Claire Castro, baka po hindi niyo ito magustuhan itong mga pag-uusapan natin dito. Pero kung bukas po ang iyong kaisipan at handa po kayong makinig dito, mas mabuti na rin po. At mag-comment na lang po kayo. Kung mang-bash kayo, walang problema. Sanay na po tayo dyan. Nung nagtuturo pa ako sa isang university, binabasa po ako ng mga estudyante, walang problema po. Okay lang po yan. Okay, so ito, ilagay natin sa isang perspektibo. So, i-consider muna natin mga ka-psychology, itong PCO bilang isang instrumento. Okay? Kasi ang test ay instrumento, ang psychological test ay instrumento na nagbibigay impormasyon patungkol sa isang bagay or sa isang tao. So, ganyan din yung consideration natin kay Attorney Claire Castro ng PCO. Ang PCO ay isang instrumento
na kung saan nagbibigay ng impormasyon, ito nga lang ay patungkol sa presidente or mga ginagawa ng Malacanang. Okay, so pwede po natin silang gawing equal instrument at ang PCO pareho po sila. At it so happen na representante nito ngayon, ang laging umaharap ay si Attorney Claire Castro. Okay? So ito, pag-usapan natin. Number 1 considerations of a test, reliability. So consistency of the measuring tool. Okay, consistency. Anong ibig sabihin yan? Yung isang instrumento ay consistent ba yung binibigay niya na information? O halimbawa, again, example natin last time, IQ test. Consistent ba na IQ test talaga ang mini-measure niya? Or kung personality test, consistent ba na personality test or result ba talaga yung binibigay niya na impormasyon? Ilagay natin sa perspektibo doon kay Attorney Claire Castro or sa PCO. Bilang PCO, mga ka-psychology, consistent ba itong PCO na nagbibigay ng impormasyon patungkol sa mga ginagawa ng presidente or ng Malacanang? Okay, so i-comment ninyo dyan kung anong sagot ninyo. Kung consistent ba or hindi, comment nyo dyan. Okay, so ito yung tinitignan natin. Honestly, nakikita ko naman, bago sumasagot si Attorney Claire Castro sa mga tanong ng media sa kanya, nagbibigay naman siya ng, anong tawag nito? Impormasyon sa pang-araw-araw na ginagawa at plano ng presidente at ng Malacanang. Okay, so to be fair kay Attorney Claire Castro, consistent din naman siya. Okay, yun nga lang, tanong natin, na i-communicate nga ba niya doon sa media at ang media doon sa tao? Or siya communications officer na communicate niya nga ba doon sa taong bayan? Kasi yan yung trabaho niya bilang PCO. Okay? So, yun, dito mapupunta tayo sa pangalawang konsiderasyon. Okay? Which is the validity. Meaning, measure what it purports to measure. Meaning, naibibigay niya nga ba ang totoong trabaho niya? Punta tayo sa PCO. Na ko-communicate niya nga ba kung anong dapat niyang i-communicate? Yun nga tanong natin. Okay? Kasi dito mga ka-psychology, may papakita tayo dito mga videos. Ilan-ilan lang ito sa mga press briefing ito ni Attorney Claire Castro. Okay. Nasaan na yan? Ayan ha. Okay. So pakinggan niyo, mabilisan lang ito. Mabilis lang. Dito natin matanong kung talagang na-communicate niya nga ba? Ano ang sinabi ni dating Pangulong Duterte? And I quote, "I will not allow these guys to go to prison." Maski na sabihin ng NBI, murder. March 26 ito. Ito ay April 3. Balances ng ating gobyerno. He adds na we are on the verge of constitutional crisis kung tuluyan daw pong i-isnob yung investigation or reaction po. Sino po nagsabi po? Si Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niya pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet. Ayan, April 3, ano pa? Ito May 14. Bago lang. Umaasa ang Pangulo na ang bawat isa, ang lahat sa kanila, na binoto ng sambayanan ay tutugon sa pangangailangan ng taumbayan.
Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taong bayan, hindi para sa ilang interes. So anumang kulay yan, wini-welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. At inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Okay. So, tago muna natin. Balik muna tayo doon sa PowerPoint, mga ka-psychology. Okay, bakit ko yan mga pinapakita? Yan po ay random lang na kinuha natin sa PTV. Yan mostly mga pang-araw-araw na press briefing ni Attorney Claire Castro ng PCO, mga ka-psychology. Bakit natin pinapakita? Kasi tinitignan natin itong consistency or reliability and validity ng PCO. Okay? So again, ilagay natin na itong PCO bilang instrumento at tinignan natin kung na-communicate niya nga ba. Okay? Again, talking about reliability, of course, meron siyang bago niya sinasagot yung mga katanungan, nagbibigay naman siya ng updates. Pero tanong natin, kinakapture ba or nakakukuha ba ng media at ng taong bayan yung pinipresenta niyang mga plano ng presidente or ng Malacanang? And kung napapansin ninyo mga ka-psychology, yung kinakapture lang talaga at ang mga tinatanong ng media ay patungkol doon sa mga Duterte at ang mga kalyado niyo. Ito nga, nagpapakita tayo ng video and unfortunately, sinasagot at inaatake din naman ni Attorney Claire Castro. Okay? So meron din yung consistency o reliability. So tanong natin, reliable ba ang pag-counter-attack ni Claire Castro at ang pag-atake din niya sa mga Duterte? Yes, reliable din. Consistent din siya doon. Kung titignan din natin, na i-communicate ba din niya yung mga plano ng mga Pangulo? Yes din po. Meron din pong reliability. Again, punta tayo dito sa validity. Kung talagang na-communicate niya nga ba, kung meron man talagang na-communicate niya sa taong bayan, ano yun? Yung mga proyekto kaya o ang mga plano ng Pangulo o ng Malacanang, or yun lang mga atake niya at counter-attack niya doon sa mga kalaban, lalo na sa mga Duterte. Okay? Ito mga ka-psychology, kung napapansin ninyo, ito ha, paano natin malalaman kung ang na-capture ng taong bayan ay yung mga pinisinta niyang plano ng Malacanang, hindi yung anong tawag nito? Mga atake lang niya at counter-attack niya sa mga kalaban. Ito, tignan ninyo ito. Ayan, papakita natin ito ha. Tago muna natin itong PowerPoint. Kung napapansin ninyo dito, okay, anong ibig sabihin nito? Ito ha. Search niya lang dyan. Ito yung mga headlines sa mga mainstream media, mga ka-psychology. Kung titingnan niyo, ano yung mostly pinipresenta ng mainstream media? Ito, Claire Castro fires back at Basti Duterte. Castro to Hanilet. Claire Castro addresses Basti Duterte. Palace on Duterte interim release. Ano pa ito? We will reject kasi ano ba ito? Tingnan ninyo. Marcos officials to file counter affidavits before ombudsman on Duterte something. Ayan. Yan. Palace, ICC agrees Duterte surrender in accordance with law. Kantahan natin. Claire Castro says when asked for Marcos Duterte's Marcos birthday,
Patungkol yata yun sa birthday ni PRRD. Pinapansin pa ba si Mayor Baste, Palas Blas Duterte son, over addressing VP Sara, Claire Castro points out Digong was awardee as ayan. Okay? Ito. Claire Castro on Duterte era bridges. Ito ay yung after yata na collapse yung mga ka-psychology. Bakit ko ito pinapakita? Kasi kung titignan ninyo, again, ang trabaho ng PCO ay communicate sa mga plano ng Pangulo at ang mga ginagawa. Yet, ang kinukuha, ang kinakapture ngayon ng mainstream media ay yung mga atake at counter-attack lang ni Claire Castro. At ito na nga, pinapakita natin dito na ang basihan ng validity kung talagang naibigay ng isang instrumento yung dapat niyang ibigay. In case sa PCO, kung naibigay niya nga ba talaga. Kasi pwede ka namang magbigay ng informasyon pero hindi pinansin ng mainstream media at ng taong bayan, nakafocus doon sa iba. Most likely, meron ka ngang face validity pero wala kang ibang mga importansyang validity, katulad ng construct validity, katulad ng content validity. Kasi iba nga yung nasa iba nga nakafocus yung laman ng binibigay na impormasyon mo. Katulad din ng ibang instrumento. Sa unang tingin mukhang ito, nagme-measure ito ng IQ kasi IQ test yung pangalan. Pero pag naibigay mo na, nagbigay na ng resulta, iba pala. Hindi pala IQ ang na-measure nito. Katulad din nito ng PCO. PCO, magaling magsalita, magaling umatake, magaling mag-counter-attack sa mga tira ng kalaban. Pero again, tanong natin, naibigay niya nga ba yung in-expect sa kanya na communicate niya yung kung anong plano ng Malacanang at ng Pangulo? Okay, yan yung katanungan, yan yung issue dito. Papunta tayo sa pangatlong basihan, mga ka-psychology. Ito, norms. The test performance data of a particular group of test takers that are designed for use as a reference when evaluating or interpreting individual test scores. Okay? So ito gamitin natin. Ano nga ba ang norm or expected behavior? Okay? So sinasabi dito na gamitin mong basihan ang sinasabi ng iba o ang trabaho ng iba para i-evaluate yung trabaho mo. So unang-una, tingnan natin dito ang common na trabaho ng PCO. Ano ang mandate nila? Ito, meron tayo dito, mga ka-psychology. Ayan. I hope klaro sa inyo, ha? Ang mandate dito, ayan, the Presidential Communications Operations formulates and implements integrated program of information and development communication that will present the work of the presidency, develop public understanding of activities and policies, and enhance public trust and support at the national, regional, and barangay levels. Okay? So, I think klaro. Well, hindi lang natin nakuha hindi lang natin alam kung merong guidelines itong government natin in terms of performance appraisal. Pero kung wala tayong nakita, ito yung nakita natin, mandate. Okay? May nakalagay ba sa mandate na umatake at mag-counter-attack doon sa mga kalaban? I think wala. 'Di ba? Ang nakafocus lang ay again, present information programs, integrate programs of information development communication. That will present sa executive level yung mga trabaho nila. So yan yung in-expect natin na norm, na expected behavior ng
PCO. At ano pang basihan natin? Yung mga past PCOs. Okay? Sa natatandaan ko, yung mga past PCOs, okay naman. Merong mga paminsan-minsang atake, sinasagot, pero hindi talaga lahat-lahat at yung mga mainstream media hindi talaga nakafocus doon sa kung anong sagutan nila. Correct me if I'm wrong, ngayon lang natin ito napansin mga ka-psychology. Kaya ginamit natin, okay? So ito na ngayon. Kung titignan natin, kung ang tanong natin, kung pag-uusapan natin dito, gaano ba kagaling si Attorney Claire Castro sa PCO bilang taga-atake ng mga Duterte o ng mga kalaban? Well, masasabi natin magaling talaga siya. Kasi magaling siyang umatake. Kung pag-uusapan natin, gaano ba siya kagaling mag-counter-attack sa kanyang mga kalaban, lalo na sa mga Duterte? Ako, honestly, masasabi ko, ang galing talaga niya. Kasi nga, abogado, magaling mag-counter-attack. Ang hirap kontrahin ang kanyang mga counter-attack, mga ka-psychology. Pero kung tanong natin, gaano ba siya kagaling magbigay or magbigay ng impormasyon na kung saan patungkol sa Pangulo, patungkol sa trabaho ng Pangulo, na kung saan kinukuha talaga at pinapiniwalaan ng taong bayan at ng mainstream media, yun ang malaking katanungan. Ako, honestly, kayo na sumagot dyan. Ako, sa tingin ko, hindi. Eto, anong pwede nating itawag sa kanya? Kung hindi niya, para sa atin, hindi siya magaling doon sa pag-deliver ng information patungkol sa Pangulo at sa Malacanang, pero magaling siyang umatake at mag-counter-attack sa kanyang mga kalaban, anong tawag natin doon? I-comment ninyo, mga ka-psychology, kung anong pwedeng itawag natin sa kanya. Okay? So, I think na ipaliwanag na natin. Again, balikan natin bago natin tapusin ang video. I-summarize lang natin. Ano nga ba ang considerations of a test? Ano nga ba ang consideration of a test? Reliability, validity, and norms. Yung norms, meron diyang sub pa, iba-iba. Okay? Again, tingnan natin si Claire Castro, reliable ba? Consistent ba siya? Consistent siya, nagbibigay ng impormasyon patungkol sa Pangulo. Consistent siyang umatake at mag-counter-attack sa mga kalaban. Validity. Naibibigay niya ba yung kanyang dapat niyang ibigay na impormasyon na kung saan ay na-expect natin sa kanya trabaho ng Pangulo at ang mga plano? Meron siya na ibibigay pero hindi doon nakafocus ang media at ang mga tao. So meaning, hindi niya na-capture yung attention ng taong bayan doon sa kung anong plano ng Pangulo at ng Malacanang. Doon niya na-capture sa pagbanat or pag-atake at pag-counter-attack niya sa mga banat ng kalaban. Di ba? Ito, norms. Expected. Anong expected behavior ng PCO? Base doon sa kanilang mandate ng trabaho, wala namang nakalagay na mag-attack at mag-counter-attack. Pero hindi nga naman prohibited, of course. So, pwede naman talaga. Pero yun nga, expected natin na bilang communications officer na nag-press briefing halos araw-araw, napag-usapan ba ng taong bayan at ng media yung mga plano ng Pangulo? I doubt, mga ka-psychology. So, again, yan yung mga evaluation natin dito. Nga, pasensya nga po sa mga fans ni Attorney Claire Castro. Timing lang po ito na siya yung napili natin na example kasi, well, again, kung sa isang video ko, mga ka-psychology, marami na nga nag-bash
tinawag tayo pro Duterte vlogger, wala tayong magagawa dyan. Ang sa atin dito ay ang pag-explain lang ng mga psychology concepts at pag-apply nito sa social issues. Okay? So, let's just stop here and we'll see each other again the next psychology related topics and social issues. So maraming salamat mga ka-psychology at kita tayo sa susunod.